Isang madilim at kakaibang tanong ang pag-uusapan natin ngayon, paano kung sumali sina Gon at Killua sa Phantom Troop? Imposibleng pakinggan sa unang tingin, pero kapag pinag-isipan natin ng malalim, isang napaka-intrigang what-if scenario ito na kayang baguhin ang buong takbo ng kwento sa Hunter x Hunter. Unang-una sa lahat, para mangyari ito, kailangan nating baguhin ang ilang pangyayari sa backstory. Sa original na kwento, si Gon at Killua ay dumaan sa Hunter exam, naging magkaibigan, nagtulungan sa Heaven's Arena, at sa kalaunan ay sumama kay Kurapika sa York New City. Pero paano kung hindi sila dumiretso sa landas na iyon? Paano kung habang nasa Heaven's Arena sila o habang naghahanap sila ng clues para kay Ging, ay may ibang nakasalubong sila? Isang misteryosong tao, na miyembro pala ng Phantom Troop. Sabihin na natin si Chrollo Lucifer mismo ang lumapit sa kanila. Nakita niya ang potensyal nila, isang batang may malalim na instinct at lakas, at isang assassin na halos walang kinatatakutan. Hindi malabong maisip na maaakit sila sa ideyang maging parte ng isang grupo na malaya, malakas, at walang sinusunod na batas. Hindi sila tulad ng mga Hunter Association members na may bureaucracy. Ang troop ay parang isang pamilya na handang mamatay para sa isa't isa, at kumikilos sa sarili nilang paraan. Si Killua, bilang isang dating assassin mula sa Zoldyck family, madaling makakarelate. Sanay siya sa mundo ng patayan, at wala siyang moral conflict pagdating sa mga ganoong bagay. Pero si Gon ang medyo komplikado. Kailangan natin isipin na, sa senaryong ito, unti-unting nawalan si Gon ng direksyon. Maaaring naintriga siya sa kasamaan, o hinahanap niya ang thrill at paglalim ng kanyang pagkatao. Maaaring sa kabila ng pagiging inosente niya, naakit siya sa ideya ng kapangyarihan at katotohanan sa likod ng kalayaan ng troop. Kapag naging parte sila ng Phantom Troop, siguradong dadaan sila sa matinding pagsubok. Hindi basta-basta tinatanggap ng grupo ang kahit sino, pero kung mapapatunayan ni Gon at Killua ang kanilang lakas at dedikasyon, baka tanggapin sila bilang mga apprentice, o baka nga maging full-fledged members pagdating ng panahon. Ngayon, isipin natin ang dynamic sa loob ng troop. Marami sa mga miyembro ng Phantom Troop ay tahimik pero brutal, katulad ni Phaeton, Finks, Maki, at Euvogen. Si Gon, nalikas na cheerful at diretso kung magsalita, posibleng ma-offend ang ilan sa kanila sa simula. Pero kapag napatunayan niyang hindi siya mahina at kaya niyang lumaban ng patas, irerespeto siya. Si Killua naman, mas madali ang adjustment. Sa dami ng pinatay niya sa murang edad, kayang-kaya niyang makihalubilo sa mga tulad ni Shalnark at Papu Noda. Posibleng maging kaduo pa nga siya ni Phaeton sa mga interrogation at assassination missions. Pero hindi mawawala ang tensyon. Dahil habang palalim sila ng palalim sa mundo ng kasamaan, mapapansin din nila ang epekto nito. Maaaring sa isang mission, makapatay sila ng inosente. Maaaring masaksihan ni Gon ang paghihirap ng mga taong nasasaktan ng kanilang grupo. Doon na magsisimula ang unti-unting pagguho ng moralidad ni Gon. At si Killua, na mas sensitive sa damdamin ng iba kaysa sa inaakala ng marami, posibleng tanungin ng sarili kung tama pa ba ang landas na tinatahak nila. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Kurapika. Paano kung nalaman niya na ang dalawang pinakamatalik niyang kaibigan ay bahagi na ng grupo na pumatay at kumuha ng mata ng buong Kurtik clan? Siguradong magiging emosyonal ang magiging reaksyon niya. Hindi lang siya magagalit, masasaktan siya. At bilang isang taong driven ng matinding paghihiganti, hindi siya magdadalawang isip na labanan ang troop, kahit pa sina Gon at Killua pa ang kanyang kaharap. Posible kaya ang isang showdown? Oo, sa alternate timeline na ito, maaaring sa halip na laban ni Kurapika at Euvogen ang mangyari, ay Kurapika vs Killua, o Kurapika vs Gon. Imaginein mo ang eksena, magkatapat sila sa isang abandonadong gusali, tahimik, malamig ang paligid. Hawak ni Kurapika ang chain jail, handang isakripisyo ang sarili maprotektahan lang ang katarungan. Habang si Gon, hawak ang kanyang nen, nanginginig sa tanong, tama ba ang ginagawa ko? Ang bigat noon, hindi lang ito basta laban ng lakas, laban ito ng prinsipyo, damdamin, at pagkakaibigan. Si Killua, kahit trained killer, ay hindi kayang tiisin na makitang nasasaktan si Kurapika o si Gon. Kaya posibleng siya pa ang maging dahilan ng pagbagsak ng alliance nila sa troop.
Maaaring siya ang unang tumalikod sa grupo. At sa kanyang pag-alis, posibleng hilahin niya si Gon palabas ng kadiliman. Kung hindi sila makaalis agad, ang buong timeline ng Hunter x Hunter ay magbabago. Grid Island Arc. Malabong mangyari kung focused pa sila sa mga troop missions. Kay Mira Ant Arc, pwede silang ipadala ng troop para imbestigahan ang threat, at makikita natin ang mas brutal na bersyon ni Gon habang lumalaban sa mga Chimera Ants. Hindi para protektahan ang sangkatauhan, kundi dahil iniutos ni Frollo. Pero kung darating man ang punto ng pagsisisi, doon papasok ang redemption arc nila. Isang moment kung saan makikita ni Gon ang resulta ng kanyang mga desisyon, posibleng may mamatay na inosente sa harap niya, o baka si Kurapika mismo ang masugitan dahil sa kanyang pakikasama sa Phantom Troop. Doon na niya marirealize ang kahulugan ng tunay na moralidad, pagkakaibigan, at pagiging tao. At ngayon, sa punto ng kwento natin, kailangan na nating bumalik sa realidad. Totoo ba na posibleng mangyari ang lahat ng ito? Ang sagot, malabo. Sobrang labo. Una sa lahat, si Gon ay may malinaw na moral compass. Kahit may moments siya na nawawala sa sarili, lagit-lagi siyang bumabalik sa kanyang core values, pagmamahal sa kaibigan, respeto sa buhay, at pagkakakilanlan niya bilang tao. Si Killua, kahit trained killer, ay piniling iwan ang Zoldyck family hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang maging mabuting tao. At higit sa lahat, si Kurapika. Isa siyang haligi ng pagkakaibigan nila. Ang pagmamahal at respeto nila kay Kurapika ay hindi basta-bastang mapapalitan ng kahit anong alok ng kapangyarihan mula sa Phantom Troop. Kahit ano pa ang mangyari, kahit gaano kahirap ang landas, hindi nila kayang talikuran ang kaibigan nilang si Kurapika at sumanib sa grupong responsable sa paglipol ng Kurta clan. Hindi yun ang klase ng tao na gusto nilang maging. Sa bandang huli, ang tunay na dahilan kung bakit malabo silang sumali sa Phantom Troop ay dahil may puso sila. At may puso rin silang para sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang gantong klaseng what if analysis, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating madugong kwentuhan. Stay sharp, Hunters!